Chris. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Trista. Hindi ko pinapalagpas ang tambalan tuwing umaga kasi pampag-good vibes ko kayo. Para kayong vitamins ng buhay ko. Ang lakas ninyong magpasigla. Sumulat ako para ikwento sa inyo ang aking love life. Sana ay mag-iwan ng aral sa mga kapwa ko tambalanista. Third year high school ako nang makilala ko si Grant. May boyfriend ako that time, pero Grant was my best friend. Ramdam ko naman na type niya ako simula pa lang, pero dahil may boyfriend ako, hindi na niya pinush. Hindi ko alam kung ano ang nagustuhan niya sa akin. Hindi naman ako kagandahan. Mas naging close kami pagdating ng fourth year high school. Laging nakatabi sa akin sa classroom kahit dapat hindi. Alphabetical kasi ang seating arrangement at nagsisimula sa letter A ang apelyido niya, samantalang yung sa akin ay sa S. Magkasama kami kahit recess. Hanggang sa uwian, sabay kami. Siya ang nagdadala ng bag ko. Kahit lagi kaming nag-aasaran, malungkot siya kapag absent ako. Sa kasamaang palad, nabuntis ako. Pero kahit may morning sickness, umattend ako ng JS prom dahil gusto daw niya akong isayaw. Ang saya ni Grant noong gabing yon. Halata na ang paglobo ng tiyan ko nang graduate kami, kaya hindi ko na nailihim kay Grant ang kondisyon ko. Masela ng pagbubuntis ko at madali akong mapagod, kaya after graduation, umuwi na ako agad. Hindi na ako nakapagpaalam kay Grant, pero alam kong nalungkot siya at nawala na ng pag-asa na magiging kami pa. Dahil wala naman kaming cellphone at hindi pa uso ang social media, we lost touch. I gave birth at pagpasok ko ng kolehiyo, nagkaroon ako ng phone. Ipinagtanong ko ang number ni Grant at tinawagan ko siya. Hindi naman ako nagpakilala pero nabusesan niya ako. We had a reunion kasama yung iba pa naming mga kaklase. It has been 4 years since we last saw each other, pero nang magkita kami, parang hindi kami naghiwalay ng matagal. Balik sa dating kulitan at asaran. Nasundan pa yon ng ilang beses and every time, masaya kaming magkasama. After a while, we drifted apart again. 1 taon ang lumipas bago siya nagparamdam ulit. Hiwalay na kami ng partner ko ng mga panahong ito dahil niloko niya ako. Unti-unting lumalim ang pagkakaibigan namin ni Grant. Mas nakilala ko siya ng lubusan. Magkasundo kami sa lahat ng bagay. Kaya naman nang ligawan niya ako, hindi na ako nagpatumpik-tumpik at sinagot ko na siya. 13 taon na kaming nagsasama ni Grant, kasama ang 2 naming anak. Best of friends pa din kami after all these years. And I have come to realize na may itinadhana talaga ang Diyos para sa atin. Kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, kahit magkabuhol-buhol ang daan, yung taong itinadhana sa iyo, he will find his way to you. Salamat Nicole and Chris sa pagbasa ng sulat ko. Ang inyong tambalanista, Krista.
Thank you for sharing your story. Gustong-gusto namin yung huling linya na sinabi mo dito sa ating kwento ng Mahiwagang Burnay. Sabi mo, kahit pagbali-balik ta rin ang mundo, kahit magkabuhol-buhol ang daan, yung taong itinadhana sa iyo, he will find his way to you. Yan. Isang pagpapaalala po sa ating lahat na lahat ng mga taong nakikilala natin, lahat ng mga pangyayari sa buhay natin, meron po talagang dahilan. 'Di ba? Yung nagkahiwalay muna kayo, ganyan. Mga dagdag yan sa mga dagdag yan sa magandang kwento ninyo. Kasi kapag kakwento mo sa kaibigan o sa kung sino man magtatanong tungkol sa inyong love life, ang gandang isipin na, ay, naghiwalay na kayo. 'Di ba? Or best friend lang pala kayo nung araw, tapos pagdating ng panahon, kayo pala magkakatikiman na pala in the end. Charot. Nasa tikiman, ganon. Ano ba yan? Hindi na uubos kaninang alas 8 sa Lamas. Ngayon tikiman, di ba? Ako, baka mamaya kung ano na yan. Hindi, pero ang galing lang, di ba? Mga dagdag yan para mas maging colorful ang kwento. Totoo po yung yung sinasabi na kahit pagbalik-balik ta rin ng mundo, pagbuhol-buhulin ng daan, kahit ilang taon ang lumipas, kung itong taong to ay tinadhana para sa iyo, di ba? Babalik at babalik yan sa iyo mahanap niyo yung daan, 'di ba, para makarating sa iyo. Yun yung magandang paniwalaan na talagang merong itinadhana para po sa atin. Agree. Pero hindi naman ibig sabihin porke iniisip natin na may itinadhana para sa atin, hindi na tayo kikilos. In the case of Trista, 'di ba, hindi siya yung parang jumawa pa ng iba, na jonters nga din ng iba, 'di ba? Kumbaga parang she continued to live her life. So ganun din po sa atin. While naniniwala tayo na everything happens for a reason, kung talagang itinadhanang yayaman talaga tayo, di ba? Pero syempre, alam naman, hindi ka gumawa ng paraan. Kilos-kilos ka rin. Kilos ka din kasi part of that is learning. And diba? living. And living. Yun ang tawag na nabubuhay po tayo. Kasi kung hintay lang po tayo ng hintay, hindi buhay ang tawag dyan. Di ba? Naghihintay ka rin para kang tegi. Kwento diba? ni Juan Tamad yun. Sa true. Yung hinihintay mo na lang na mahulog, yung ubas o yung mangga bayabas, di ba? Diba? Kaya lang di mo na pwedeng angkinin yung story na yon kasi nauna na si Juan Tamad. Tama. So kanya-kanya gawa ka ng sarili mong kwento. Correct. Diba? Para pumatok ka rin. Sa true. O katulad ng kwento nito ni Trista, di ba? Maaaring naniniwala siya na meron talagang taong naitadhana para sa kanya. So ang ginawa niya, nag-continue lang siya sa pagmamahal. Tama. Nag-continue lang siya makipagjowa, di ba? Kasi baka ito naman talaga. Pero iba pala yung meant to be niya. Yes. Ay, bonggang-bongga ka dun, Trista. Di ikaw na. 13 years together. Congratulations. Ikaw na talaga. Kaya nga isa sa mga comment agad dito na bumulwag sa atin sa mga nanonood naman sa FB Live, very nice story. Totoo yun. No? Kung kami nagandahan sa story mo, Trista, paano pa ikaw mismo na naka-experience niyan? Agree ako sa sinabi mo, partner, na totoo, no? Pagandahan tayo ng kulay ng kwento ng buhay Pagandahan tayo ng coloring book natin. Tama. Diba? Habang tayo ay nabubuhay sa mundong ito. At ikaw, Trista, ang ganda ng coloring book mo. Makulay din yung sayo. Totoo yun. So, totoo yun. Na kami na kinilig, na inspire, 'di ba? Nalungkot at nasiyahan din in the end mula sa kwento mo. At kung iisa-isahin mo yun, ang ganda ng kulay ng buhay mo, no? Punong-puno na siya ng kwento 'yan. Correct. Pagtanda mo, ang sarap ikwento sa mga anak mo, sa mga apo mo. Apo, alam mo ba nung araw? Landi ko. Yung tatay, yung napangasawa ko, hindi siya yung unang nakabuntis. Alam mo, mukha lang akong mahina, apo. Pero nakakarami ito. Matibay ito. Yung tuhod ko, apo. Nako, sasabihin ko sa'yo ang formula. Yeah. Hindi mo kailangan ng balot, iha. Hindi. Lola, nakakatakot boses mo. Hindi naman sa nananakot. Pero nasa lahi natin yan. Yan, matitibay. Yan. Lapitin. Yan.
Hindi maganda, di ba? Katulad nga na Agree lagi ako nating sinasabi. Total, I think it's first day of classes for a lot. Di ba? Marami ang pasukan na talaga. Kasi may mga iba na nauna in the first few weeks, di ba? Pero marami po ang pasukan na po ngayong panahon na ito. And syempre, every time na papasok po tayo, ang intention po natin eventually makagraduate. At pag nag-graduate po tayo, di ba, lagi may commencement speaker. At ang commencement speaker, lagi pong makulay ang buhay niyan. Wala pa po kaming narinig na inspirational speaker, commencement speaker, inimbitahan para magbigay ng kanyang or magkwento ng kanyang buhay na rekta na agad, 'di ba? Rekta na agad na successful agad. Walang ganon. Maraming mga pagsubok kaya nga it is never a straight road going to the destination, 'di ba? Walang ganun. Ang dami pong talagang kumbaga parang nilawakan na natin yung pag-intindi sa Bornay, hindi na lang sa love life eh. Meron talagang mga paikot-ikot, pabaliktad, may babalik, ma-forward, tas babalik ulit, kakaliwa, kakanan, kahit walang daan, biglang may kakanan. Ganun po sa Salabit. Yung bago po natin marating yung ating destinasyon. Agree. Di ba parang yung mga kwento natin pag sumakay tayo ng roller coaster, ng ride, di ba? Yung mga extreme ride sa mga theme park, nakakatakot. Correct. May paikot-ikot, tinatumbling-tumbling ka, sumisigaw-sigaw ka, di ba? Punong-puno ng emosyon kapag sumakay ka dyan. Pero at the end of the ride, di ba sabay-sabay tayo nagtatawanan, naghahalakhakan. Tama. Kasi kakaiba yung kwento na na-experience natin habang tayo ay nakasakay sa roller coaster. Ganon din ang buhay. Nakakasuka, nakakasulasok. Nakakatakot. Parang gusto mo na mag-give up. Ilang beses po tayo nakasakay kunyari sa mga extreme rides na gusto nating patigilin sa gitna nun. Diba? Ibaba nyo na ako, ayoko na. Tigil nyo na, tama na, kuya. Diba? May mga ganun parang naghahanap ka ng way para senyasan na hindi mo na kaya, diba? Pero kapag ipinush mo pa pala, kaya mo pa pala. Yes. Diba? So hanggang sa finally, natapos mo at masasabi mo sa sarili mo, diba? Mukha man ako, nahagard man ako, diba? Pero narating ko yung destination. Kasi hindi nga talaga siya madali. At diba tawang-tawa kapag katapos ng lahat? True, ang daming kwento, pati. Binabalikan mo pa nga yung picture doon sa TV, diba? Tama. Kuya, paano patingin ng mga picture namin habang nakasakay kami? Diba? May nakanganga, may tawang-tawa, may nakakatakot ang itsura. At pag binalikan mo lahat ng kwentong yun, yung mga pictures na yun, hindi ba tawa kayo ng tawa? Correct. Masaya. Hindi ba't yung walang kwento, yung naupo at hindi nagsumali sa rides? Yes. Yung kumakain lang, di ba? Totoo yun. Ang kwento niya, wala siyang kwento. Kumain siyang hotdog, di ba? As compared to, grabe, ang taas-taas nun. Yes. Hindi ko akalain, meron niyang sumuka, natikman ko yung kinain niya, hotdog din. Diba? At kahit ilang taon na ang lumipas, dala-dala mo yung kwento na yan. Sa true. Yung kwento ng roller coaster mo na yan. Yung kwento ng buhay mo na yan. Correct ka. So lagi natin tatandaan na ang buhay talaga, katulad ng sinasabi ni Trista dito sa kwento na may Wagang Bornay, marami po talaga siyang pagbubuhol-buhol. Yes, masalimuot. Oo, correct. Pero nakatadhana ang mga bagay na nakatadhana. Yan. Oo. So kung ano man yung tadhana na yun, sabi Love nga, life. Love life, career, ano pa ba? Faith, ano man. Success. Yan, ano man yan, 'di ba? Tandaan na mahalaga yung journey, 'di ba? Totoo 'yun. Sabi nga daw nila mas mahalaga daw yung pagdadaanan mo kasi doon sa mga pagdadaanan mo, marami ka talagang ma-experience. Balik tayo doon sa kwento ng roller coaster. 'Di ba pag sumakay ka ng roller coaster, anong sinasabi ng mga attendant? Isigaw mo lang, ate. Correct. Ibirit mo. Ibigay todo mo kasi kaya mo yan, te. Kaya mo yan, te. 'Di ba? Pag sa zipline, ganun din. Kaya mo yan, te. Diba? I-enjoy mo lang, pagmasdan mo ang paligid. Yun ang sinasabi nila. So parang, di ba kung iahalin tulad natin sa tunay na buhay, i-enjoy mo lang yung journey. Tama. I-enjoy mo lang yung ride. Huwag kang pipikit. The moment na pumikit ka, pag sakay mo ng roller coaster, pag natapos yung ride na yon, habang nakapikit ka, hindi mo na-enjoy yung ride. Ay, ako na-enjoy ko naman. Nakapikit ako, partner. Huwag kang pipikit. Pag sumakay ka ng zipline, tapos nakapikit
Nakapikit ka the whole time. Ang ganda ng view. Yun yung binayaran mo dun Hindi mo nakita ngayon yung kagandahan ng view kasi nakapikit ka, di ba? So, i-enjoy mo lang yung journey. Madaling I-enjoy mo sabihin. yung ride. Madaling sabihin, pero mahirap siya talagang gawin. Pero kakayanin mo yan. Kakayanin mo yan. Ako ang confidence ko, partner, pag sasakay ako ng extreme ride, kasi hindi ako extreme rider. Hindi. Parang I'd rather, ako talaga yung walang kwento pagdating sa rides. Kasi ako yung kumakain ng hotdog. Ako talaga. So, ikaw pala yung sample kanina. Ako talaga yung sample kanina. Ako yung kumakain ng hotdog. Ako yung, kung wala ako, wala silang mapag-iiwanan ng mga bag nila. So, may saysay din ako, ganyan. Pero dahil hindi ako extreme rider, parang pinipili ko lang yung mga rides na talagang yung masasabi kong gusto ko may kwento ako. Ang confidence ko ay nanggagaling sa mga mas maliit sa akin. So kapag nakita ko ng mas bata sa akin, mas maliit sa akin, ganyan, lumalakas yung loob ko eh. Kasi parang sasabihin ko, kung kinaya niya nga, ba't hindi ko kakayanin? Mas maliit nga siya, parang feeling ko dudulas siya dun sa lock. Lulusot siya, di ba? Lulusot siya, di ba? Pero hindi. Tsaka yung saya-saya niya. Ako kasi parte pagpapasok ako sa roller coaster, yung para lang yan, hindi ako yung taga-kain ng hotdog at saka tambakan ng gamit. Hindi ako masaya, partner, the whole time. Nakapila. Pero yun nga, nakakakuha ko ng confidence kapag merong mas maliit sa akin. And also, ganun din sa life. Yes. Diba? Na pwede nating isipin na kung ito nga kinaya niya na bakit parang, hindi mo kakayanin? Na parang feeling ko naman, in terms of skills, or in terms of ganda, or in terms of a lot of things, medyo lamang din naman ako kahit papaano, diba? So kung kinaya niya, kung gagawin niya, bakit hindi ko kakayanin? So ganon. Totoo yun, no? Yan yung mga learnings po natin. For example, yung sinasabi nating enjoy the ride or di ba, seize the moment, ganun din yun eh. Pag nandyan ka na sa sitwasyon na yan, namnamin mo yung bagay yung kung ano yung nandyan. Diba, kung masaya ka, namnamin mo yung kasiyahang yan. Ihalin tulad natin, for example, naalala ko lang bigla, partner, nung pumunta tayo ng China. Tapos, Ay, di ba? ako kasama. Basta pumunta ng China, tapos nasa Sa Binondo lang ako. Ako yung nasa Binondo. Kayo pumunta ng China. Sa Chinatown. Chinatown lang ako. Di ba pumunta ng China yung Love Radio team. Tapos nasa Great Wall of China kami, partner. Okay. So sa baba ng doon sa assembly point, nag-iisip yung mga tao, akitin natin 'yan. Ang taas ay yung steps ng Great Wall of China, partner. Malalaki talaga yung steps. Matatarik ba o malalaki? Nakakapagod. Nakakapagod sa madaling salita na pag tiningnan mo, nakakatamad talaga siyang gawin. Parang wag na lang. Wag na lang, dito lang tayo sa baba magpa-picture. Kaya lang hindi naman siya mukhang Great Wall of China pag nasa baba ka. Parang lang wall. Ganon. Parang intramuros, ganon. Ang ganda naman intramuros, syempre. Diba? Kaya lang, yung sinasabi natin, may mga tao talagang, akyatin natin. Ito na yung moment eh. Di ba nasa Great Wall of China na tayo eh. Akyatin na natin. So may mga umakyat talaga. Pagdating sa taas, ang ganda pala ng view doon. Yan. So yung sinasabi natin, nandun ka na sa sitwasyon na yun eh. Di ba? Itodo mo na. Isagad mo na. Push mo na yan, te. At pagbaba ng lahat ng mga taong umakyat, sila yung punong-puno ng kwento. Samantalang iba, nakarating ng Great Wall of China, nasa baba, nakapag-picture, pero hindi kasing saya ng kwento ng mga umakyat sa taas. Correct. Diba? So may na yan eh. Mga po. Yan. Alam niyo po ba na yung Great Wall of China, hindi ko alam kung lola ko o may sakit. O may pneumoniang tita. Mangkukulam na nananakot. Ganon. Diba? Po, alam niyo ba? Diba? Ang Great Wall of China na napapanood niyo lamang. Yan. At nababasa. Narating ko minsan. Nakit nyo. At alam niyo po ba? Ano ba? Hindi ko alam. Lasing na to, no? Lasing na mangkukulam. Lasing na mangkukulam, diba? You ba? Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, Simeticon Kreml S. Hyperbilis, acidity in as fast as 5 minutes. Diba? Sasabihin ni Lola, alam niyo po ba? Yan. Naakyat ko yung Great Wall of China. At alam niyo ba na ito yung isa sa mga structures na even from outer space nakikita mo. Diba? So yan proud moment yung para sa'yo eh. Correct. Iba yung naakyat mo talaga versus nandun ka. Pero syempre, kanya-kanya naman eh. Iba-iba rin naman ang buhay. Hindi naman natin masasabi na yung mga taong nakapikit during the ride or hindi nagra-ride, mali ang buhay nila. Hindi. Kumbaga, ang tadhana din sa... Wala naman kami ginong sinabi. Diba? Ang tadhana din nila is safe life.
Oh. May ganun din talaga na ang tadhana sa kanila ay ang buhay nila ay ano lang, chill lang, safe. Oh, may mga tao talagang mahilig mag-explore, mahilig i-enjoy yung journey ng buhay. Pag malungkot, sige, pinaprocess, lungkot, iyak, magtawag ng mga kaibigan, uminom, 'di ba? May mga ganun. Yung iba naman sadyang mananahimik na lang. Pag may mga tao din naman sobrang saya at pag masaya sila, talagang ramdam na ramdam mong masaya sila. Correct. At may mga tao din namang masaya sila pero tahimik lang sila. 'Di ba? Kanya-kanya tayo ng expression. 'Di ba? Kanya-kanya din tayo ng pag-process ng bawat sitwasyon, ng bawat problema na dumadating sa buhay natin. May mga tao ding risk taker. May mga tao ding they want to stay in their comfort zone. Correct. Meron diba? din ganon. Na parang sige na nasa bora na ako dito. Pero dito lang ako sa gilid. Ayoko ng water activities. May ganon din talaga. Diba? Kasi kanya-kanya ng preference. Kanya-kanya din naman talaga ng preference. Yung iba sinasabi nila mas maraming kwento pag nasa beach. Yung iba naman mas maraming kwento pag nag-water activities. Correct. Diba? So iba-ibang kwento din ng bawat tao. So babalik din tayo sa lagi nating sinasabi na hindi rin natin i-compare kasi minsan yung mga iba parang bakit yung iba parang ang kulay ng buhay nila yung sa akin hindi. Well, ganun such is life, 'di ba? Hindi tayo pare-parehas ng mga experiences. Pero thank you to you Trista for sharing your story with us. Hello again partner, batiin lang natin si Chan. Hi Chan, na nakatutok ngayon from Arena Plus and Bingo Plus sa branding department. Hello din kay Gracie, kay Doris and kay Jexter, Trisha and Nino and Ian. Hi po sa inyo. Good morning. Salamat sa pagtutok. Sa lahat ng mga nandyan, mga kasamahan ni Chan. Yan. Enjoy your Tuesday o back to work na ulit. Sana magkita-kita tayo soon. Yes. Pag nagkita-kita tayo soon, magpapakain kayo. Yan. Magkikita-kita tayo soon for sure. Oo nga. Alam mo yung kasi bongga ng Arena Plus talaga. Oh, naman super bongga. Yung makikita mo everywhere yung kanilang napakaganda ng campaign ads. yun. Oo, galing ng Aggressive campaign. ng campaign. That's very good. Sa truth. Very good. Very good yung mga people behind it. Yes. Yan. Speaking of very good, si Dennis Guevara. Yung tambalanisa natin na kabisyo, very good. May kita. At gusto niyang i-share ang kanyang kita. Oh, yan, maganda yan. Maganda din yan. Sabi niya, syempre, in celebration of us doing a great job at work. Yay! Deserve nating lahat yan. Deserve! Tama yan. So, mag-share siya ng pera sa atin? Yun ba ibig niya sabihin? Oo, pero syempre, wag naman nating yung pera. Wag naman pwede naman, hati-hati na lang natin. Pwede naman. Kesa ikain, Oo. Kami na babahala, Dennis. Kasi medyo malaki-laki yung bibigay mo eh. Madali naman kaming kausap. Oo, pwede din naman. Tigdutukay na lang kami, ganun, di ba? Pwede din. Kasi para sa mga hindi kumakain tulad ko, lugi. Oo. Lugi much. Yan. Happy listening sa lahat ng mga tambalanisa natin na nakatutok. May message si Christopher Allen Banaag. Hello po, daw? Miss Nicole and Sir Chris. Ano daw po? Paano po magpapalala move sa inyo ng candles, room sprays, and car diffusers? Ano ba naman yan? Boyet! Yan, Kuya Boyet. Alam mo na this! Sama mo si Kuya Boyet sa mga magpapadala ka ng candles and car diffusers. Tama, gusto natin yan. Kasi yung may mga kotse din si Kuya Boyet. Correct. Diba? Kung ipapadala mo na, why not? This is it. Ipadala na sa MBC Building. Malapit po kami sa Star City. Tabi po kami ng Aliw Theater. Vicente Soto Street, CCP Complex, Rojas Boulevard, Pasay City. Maglagay ka ng label. Yan. Para sa Tambala, Nicole Yala and Chris Choper. Yan. Ngayon, kung manghihingi ng number mo na lang ang ilagay mo para may number. Tapos, message ka sa amin kapag kaparating na, andyan na, ganun. Yan Christopher Allen Banaag, nakikita mo na sa screen mo yung complete address. Correct. I-message mo na ngayon, kailan mo ba ipapadala? Teka, may follow-up siya. Sabi niya, yay, thank you. Meron din po si Kuya Boyet. Yun ang mahalaga. Kuya Boyet, meron ka din Meron ka din. Kailan ba yan ang maabangan na? Yan ang tanong. Para hindi kami uuwi agad. Correct. Sabihin mo agad, kung ipapadala mo today, di willing kami to wait. Until lang Waka naman 8 p.m. pa ipadala. Willing to wait. Ayan, ibibili lang namin sa guard. Ayan, ganyan. Pero pwede naman talaga iwan sa guard. So kahit kunyari, walang number,
na ibigay, pwede din yung number ng guard. Pwede ba natin yan? Pwede ba ilagay yung number ng guard? Pwede naman, di ba? Kasi pwede. naman yan, public knowledge, yung number. Pwede. Ganon. Hindi, tsaka pwede kasing iwan sa Gatli. Ako mukha akong inaantok eh. Sa ano, Wale! Internet wale. Tomorrow daw. Tomorrow po, ipapak ko po ng maganda. O sige, para i-unboxing natin dito sa live. Maganda i-unbox natin. Oo, ganun. Si Nako, ito si Dennis Guevara pag nagme-message so ayaw magpatalo ni Boss Jamie Bagtas. Kabugeran si Jamie. Charot. Boss Jamie. Boss Jamie, nagtatanong. Kumusta naman Nicole, ang buhay? dinner ba o lunch? Ang alin ba? Yung pag-uwi mo dito, kailan ba yan? Oo nga. Siyempre dinner. Boss Jamie Dinner para kumakain ako. Ganon. Hello kay Fernandez Marjo. Love you, Ma'am Nicole, since 2006. Ang payat mo, may anak ka ba? Ano ba yan? Dalaga siya. Dalang-dala na. Charot. Dalaga na anak niya. Dalaga na. Daling-ginding na. Frankie Michelle, ganda ng ring ni Nicole. Same sa my ring. Dome ring! Anong tawag dyan? Dome. Kasi para siyang dome. Pwede rin yung dome ring na partner, yung walang no? walang wrinkles. Oy, pinofocus ni Boyet. Focus mo yan, kaya mo yan, Boyet. Sige. Lakas Maharlika. Yan, focus. Yan, mapofocus mo yan. Ayan. Pag nakasapak ba yan, tanggal ang ngipin ng sasapakin mo. Gusto mo try ko sa'yo para sure na. Na-focus ni Boyet. Ang galing. Oo nga, Yan, rippled. Rippled. Ibig sabihin may design. Meron din na na walang design. Yung lang, plain siya. Ganon. Follow nyo po si Mayat De La Rosa Fine Jewelry on Facebook. Yan. Napakaraming dome ring doon. Super. Kasing laki ng Cuneta Astrodome. Yes. Namiss ko kayong dalawa ng sobra, sabi ni Mark Sandelzone. Ana Margarita, mine ko na po yung suot mo. Suot ko? Mahirap. Suot? Madami siyang suot ngayon eh. If the price is right. Yes. Willing maghubad if the price is right. Viva Maxstar. Hubadera. Number 1 kayo sa Cavite since 2006. Salamat. Sound trip daw ni Mark yung Mr. and Miss TJ kagabi. Tama yan. Siswertehin ka sa kantang yan. Sabi ni JM Litom, tanong niya sa tambalan, what are your thoughts sa luxury brands? Afford naman pero pinag-iipunan. Kung afford, walang issue. Ako, para sa akin, kung afford, hindi mo ikahihirap, hindi mo pangungutang na marami at hindi mo gagastusin yung para sana sa kuryente, tuition ng anak mo, and all other essentials. Ibig sabihin, you have extra money for it. Why not? Yun Why not? Yun lang yun. Oo, why not? Ba't hindi? Kung hindi mo afford at pinipilit mo lang, wag mong gagawin. Nako, ayaw rin magpatalo ni Dennis Villahermosa. Charot, kahit wala naman. Kahit wala naman. Ayan. Love ko kayo from Mandaluyong, sabi ni Rosario San Jose. Sabi ni Uno Fernandez, good morning po, tambalanisa ko since grade 4 ako. Ngayon ay 29 years old na ako. Ha. Halos buong... totoo naman, marami tayong ganun, partner. Halos buong cycle ng life ko, kayo ang kasama ko sa umaga. Maraming salamat po sa happiness na dulot po ninyo. Yay! Thank you, Uno Fernandez. Salamat at kami ay parte ng iyong buhay. Grabe yung grade 4, no? Grabe sa grade 4. Tapos 29 na, di ba? From mahinhin to mahindutin. Charot! Ibig sabihin si Kuya Boyet, pa lang nun? Sa elementary pa lang, tapos ngayon, Grabe naman yun. Lizelle Galliano, Miss Nicole, apakanipis mo na po. Blooming, sana all. Grabe naman yung apakanipis. Thank you. Frankie Michelle is also always listening from Toronto, Canada. Shoutout naman sa anak ko na si Mariel Athena Reyes na nakikinig ngayon. Galing kay Adrian Athena.
Sabi ni Lucky Charm, Ma'am Nicole, may nasaga po akong chismis na dati daw po kayo nagpaparenta ng videoke sa Caloocan. Totoo po ba? Oo, kasi dati kami may nung uso pa yung machine na malalaki. Oo, nagpaparenta kami noon. Hindi na siya uso ngayon eh. Ano na kasi, smart Smart video, TV, okay. correct. Pwedeng sa phone lang, ganyan. Correct. Okay. Bibilihin mo na lang, pag gusto mo may video ka sa bahay, bibilihin mo na lang speaker, hindi na yung player. Correct. Speaker lang. Kasi meron na. Connect mo lang sa TV, i-mirror mo yung cellphone. Okay, TV, kung smart TV yan. Pwede. Grabe, no? High-tech na. O, pinatay niya talaga yung mga manufacturer ng Ng video okay. Oo. Yung mga malalaki kasi may mga iba pa rin naman na okay. Bilis mag-evolve ng technology. Lourdes Butay, ayan, God bless. Ako rin po ay natutuwa sa inyo. Gusto po ang mga advice nyo. 17 na ako ngayon. Thank you po so much. Thank you, Madam Lourdes. Thank you, Madam. Nag-greet mo na ba to si Denzel Gadatal? Hindi pa. Kadatal. Pa-shoutout po, Idol Chris Chuper and Miss Nicole Yala. Isa ako sa mga listeners nyo today. Sana po ma-notice nyo ako. Isa po ako sa mga gumagawa ng lettering calligraphy. Oo. Parang nag-send siya ng lettering calligraphy. Okay. Yan. Thank you. Thank you sa gawa mo. Salamat. Yan. Special shoutout daw kay Kuya Denzel Kadatal. Yan. Hello, Kuya Denzel. Pati na rin si Johnny's Portrait Partner. Yes. Inano natin. Shout out natin. Thank you, Johnny. So kung gusto niyo daw pong tulungan natin siya kasi siya po ay nagpapaaral sa kanyang sarili. Estudyante po siya. Estudyante siya. So marunong po siya na artist po siya. Yan. So paggawa po kayo ng sketch o portrait po kaya Johnny's Portrait. Nasa pages po namin. So pwede niyo po siyang i-follow. Correct. Salamat. Sinusuportahan niya ang kanyang sarili makapag-aral lang, di ba? Very good. Sa paggawa ng mga portrait, pag-painting o pag-drawing, doon siya kumukuha ng extra pambaon niya. Yes. Kaya dapat suportahan. Suportahan po natin. Johnny's Portrait. Johnny, please don't cry. Alam na talaga ang age. Panahon. MVP Pet Shop. Tumigil ang Natin. May Tumigil sound ka. pero nakatigil yung WinMedia. Totoo ba? O exit na tayo at kailangan namin asikasuhin itong radyo. Salamat mga kabisyo! Have a feel good Tuesday. Bye! Bush. Ano? Nakastack pero tuloy yung audio. Okay lang ba yan?